Magandang umaga po sa inyong Nice. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Renate Poy at welcome po dito sa aking YouTube channel. At ngayong araw nga po ay ituturo ko sa inyo kung paano po tayo makakapagparami o magpropagate nitong ating tinatawag na Asplenium nidus cobra or mas kilala po sa tawag na cobra fern. Tapos dito sa atin tinatawag din po itong pakpaklawin. Ang kaibahan lang po doon sa pakpaklawin dito sa atin, ito pong cobra fern ay alon-alon po yung kanyang dahon. At ito naman pong usually na Asplenium nidus dito sa atin o pakpaklawin ay hindi po alon-alon yung kanyang dahon. At ngayong araw nga po ay ituturo ko po sa inyo yung dalawang paraan na alam ko kung paano natin mapopropagate itong ating tinatawag na Asplenium nidus cobra or cobra fern. Kung makikita po ninyo yung mga ibang dahon ng ating Asplenium ay mga nabubulok na po siya dahil po sa mayroon siyang fungus po siguro ito, kaya kailangan po natin siyang gupitin para gumanda po ulit siya. Ito pong mga Asplenium nidus po natin na inaalagaan ay mabagal po yung kanyang paglaki, kaya kailangan po nila ng proper sunlight tapos fertilizer para lumaki po siya agad. Kapag hindi po natin siya binigyan ng proper na fertilizer, proper na liwanag, ay mabagal po siyang lumalaki. Kapag matured na po itong ating Asplenium nidus, ang unang paraan para mapropagate po natin ito ay titignan po natin yung ilalim ng kanyang dahon. Gaya po nito. Dito po natin makikita kung meron na ba tayong makukuhang spores o balahibo para mapropagate natin siya. Gaya po nitong isang dahon ng ating Asplenium ay meron na po siyang spores. Ito po yung kukunin natin o kakaskasin para ilagay natin dito sa bunot. Yan, putulin natin yung isang dahon niya kasi konti lang. Ay, isa lang yung dahon na mayroong balahibo. Pwede nating kaskasin. Ganyan. Yung iba, nilalagay po ito sa spray bottle. May kasamang tubig and then ini-spray po sa medium. O kaya pwede naman natin yan, ganyanin na lang natin para makuha lahat yung spores niya. Or pwede na rin natin siya himay-himayin. Tapos lagay natin siya dyan. No, ayan, ganyan. Tapos iwan na lang natin siya dyan. And then, ilagay lang natin sa isang sulok at tignan-tignan po natin kapag tumubo na po siya. Matagal lang tumubo dito kapag itong paraan na to ang gagamitin natin. Sage. Ang pangalawa pong paraan para mapropagate natin itong ating cobra fern ay through division. Bibiakin lamang natin siya dyan. Pwede natin gawing 2. Or kung malakas po ang inyong loob, ay pwede natin gawing 4. Pagkatapos natin siyang, my goodness, biakin, mapurol yung ating kutsilyo. Pagkatapos natin siyang biakin, kung natatakot naman po kayo na baka mabulok itong ating biniyak na cobra fern, pwede po natin siyang ibabad sa fungicide. Ayan, dahil malakas yung loob ko, pwede po natin siyang gawing 3 na lang.
Ayan, dahil may nakahanda na akong mga pots na maliit, pwede na natin siyang itanim. Ayan, dahil malakas yung loob ko, hindi ko na siya ibinabad sa fungicide. Oh my God! Diyos ko, na yung aking cellphone. My goodness. Ayan. Ayan. Itanim natin siya. At ito na nga po yung ating mga bagong divided na Asplenium nidus cobra. Ito naman yung kanyang buo. Yan naman po yung kanyang mga sporelings. Karamihan po sa mga cobra fern ko ay tumutubo lamang kung saan-saan. Gaya po nitong cobra fern na tumubo lamang dito sa pots ng aking huya. Ito namang isa, yung common na pakpaklawin dito sa atin. Kasama nitong ating air plants. Wala na akong makitang ibang cobra fern kasi kinuha ko na lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Good morning guys! Ito nga pala yung tinatawag nating Philippine box turtle. Nakuha po natin siya sa kalsada. Tumatawid. Buti na lang at hindi po siya nasagasaan ng mga sasakyang dumadaan. Kaya eto, maligo-ligo muna siya dyan. Tapos bibigyan natin siya ng dahon ng kamote. Magpaaraw ka muna dyan. Goodbye, Pagong. Bye-bye, Pagong. Stop.